maligtas ng reliyon. Hindi ka maligtas, mga kapatid, kung ang simbahan mo. Yes. Kahit dito, hindi mo kaya iligtas. Amen. Ikaw ang makapagliligtas sa sarili mo. Amen. Kahit anong payo ko sa'yo, kahit anong sabi ko sa'yo, lalabas mo yung litid ko sa bunganga ko. Kung hindi tayo susunod sa kanyang mga salita, hindi tayo maliligtas. Dahil si Kristo mayroon ng batayan na ibinigay para maging tiyak ka, para makatiyak ka sa buhay mo. Hallelujah! Isipin mo mga kapatid, ang hirap na nga ng buhay, may impyerno ka pa? Kaya na yung mga mayaman may impyerno, nagsawa na yung dito. Pero kung ikaw mga kapatid, may problema ka, may kahirapan ka, naghihirap ka araw-araw mga kapatid ko, abay, ang kaluluwa mo man lang, maligtas mga kapatid, yes. Importante, amen ba? Yes. Ang hirap na nga ng buhay, may impyerno pa, kawawa nila lang. Totoo yan. Amen. Amen. Diba? Yes. Totoo. Talagang totoo. Amen. Diba? Yung isang mga kapatid, diba? Sabi na, hirap ang buhay. Pero araw-araw naglalasing. Tayo dito, wala tayong ginagawa mga kapatid ko, kundi mang-isip mga kapatid sa kinabukasan. Sila parang walang problema. Punta ka sa bahay, walang masahe. Pero may mainom na alak. Amen. So, you know, kasi namumumig, walang pambiling bigas. Wala pera! Pero may pambiling alak. Yes. Pagmakasas, hirap ng buhay mga kapatid. Yes. Kaya sabi ko mga kapatid ko, wala, isa lang. Ito lang talaga. Si Jesus lang ang makapagliligtas sa ating mga kapatid ko. Walang ibang pangalan na binigay sa sino ng langit. Hallelujah. Kundi makapagliligtas sa ating ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Ito yung mga kapatid ko, prinsipyo ng ating Diyos, mga kapatid. Kaya anong gagawin mo? Kailangan mo pangawakan, hallelujah, ang pag-asang ito na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kailangan mga kapatid, hold to your confession, hallelujah, of hope. Kailangan hawakan mo kung ano yung nasa iyo ngayon, mga kapatid ko, na pag-asa. At isa lang, mga kapatid, through the Word of God, we are given many promises of God's provision. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pangako, mga kapatid. Iba talaga to, mga kapatid ko. Iba to, hallelujah. Ibang-iba ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Sikat to, mga kapatid ko. Hallelujah, sikat pa to sa altar ngayon, mga kapatid. Masikat ang salita ng Diyos. Amen! Hallelujah. Bakit? Siya lang makatutulong sa iyo sa pag-asang hinahanap mo. Naghahanap ka ng pag-asa, naghahanap ka ng katiyakan, siguro nalulungkot ang buhay mo. Hallelujah. Kailangan ma-encounter mo talaga si Jesus Christ dahil siya lang ang katiyakan, ang fulfillment ng buhay na ito. Amen. Amen. Kaya lang naman ang tao, mga kapatid, magulo. Kaya ang tao hindi mo maintindihan, mga kapatid. Hallelujah. Kasi nga, hindi pa niya nasumpuan talaga ang tunay na katiyakan sa buhay. Yes. 2 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Yan. According as His divine power hath given unto us all things that pertain, para sa pangangailangan natin, and to life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Diri mo, according to His divine power, alang-alang o sa kanyang kapangyarihan, binigay niya sa atin lahat ng pangangailangan natin, mga kapatid ko, sa buhay na ito. Maging ang pagiging mga Diyos, maging ang kaalaman, mga kapatid ko, na siyang tumawag sa atin. Tuloy. Hallelujah. 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Ayan. Woo! Ang dami mga pangako ng Diyos, di ba? Yes. Inaawit natin mga pangako mo. Yan yung mga pangako ng Diyos, mga kapatid, para daw maging kabahagi tayo, mga kapatid. Ito, para maging partakers tayo, mga kapatid ko. Of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Kaya nga, tayo tatakas na. Hallelujah. Isipin natin yung mga promises ng Lord. Isipin natin yung mga pangako ng Panginoon. Binigyan tayo, kabahagi na tayo, mga kapatid. Tagapagmana ka na sa mga pangako ng Diyos. Saan ka pa? Yes. Amen. Amen. Saan ka pa, mga kapatid? Lahat daw ng needs mo, mga kapatid ko, kabahagi ka na. Lalo na ang pagiging isang maka-Diyos, mga kapatid. At sa pagtakas na natin sa korupsyon ng mundong ito. Tama naman talaga. Kahit sinong presidente, hindi naman matigil ang korupsyon eh. Kaya sinabi na nga ng Biblia eh. Tumakas ka na sa korupsyon ngayon. Lahat ngayon. Pati nga pustong korupsyon. Yes. Diba?
Ha? Buwahe Yeah, na hindi naman mga buwahe. taga-custom to eh. Sila yung nagtatara. Ngayon, di ba? Ngayon nagtatara sa mga buhaya ng custom eh. Bakit kasi may mga buhaya? Kasi may nagtatara. Kaya lang, hindi naman pwede sila magtara. Kasi pinapara naman yung kanilang mga bagay. Kaya yung mga buhaya talaga, mga kapatid, sa custom, sa totoo lang. Hindi naman sila, hindi naman yung mga broker na yan eh. Yung mga custom employee talaga. Totoo yun, mga kapatid. O, pati yung lipstick, mga kapatid, meron ng ano, tax na. Buti na lang, pinatigil. Bakit? Talo sila ngayon. Oo. Matatalo sila sa butuhan. Galit na galit ang sambayanan, mga kapatid. O, meron mga pinapatanggal yun, yung sino, si Rosel Tan. Oo. Hindi naman direkto yun, no? Rosel Tan. Pero mo, sinabihan niya mga OFW, mga bobo, mga walang utak, mga utak tipis. Hindi mo magsalita ng ganun sa mga OFW. Pagkapusto niya, Brad, kilala niyo? Hindi? Post office yung pastor. Ha? Post office yung pastor. Post office ba yun? Hindi yung post office, gusto ko. Di ba yung sa post office? Mga utak daw ipis, mga bubura, mga binatri ko siya ngayon, pag-isainin kasama ni Lina. Iyak-iyak siya ngayon. Mag-iiyak siya ngayon, mawawalan siya ng trabaho. Isang bahayan niya, mag-rally naman. May death threat eh. Amen. Sabihan mo yung mga OFW, utak, ipis. Meron na palang utak yung ipis, at ipis na pala yung utak na yun. Sabihin mo ngayon sa tao. Eh, hindi naman mawawala yung corruption eh. Yes. Palitan mo si Lina. Ha? Asawa ni Lino. Palitan mo, corruption pa rin. May asawa si Lina eh. Ha? Oh, sino? Si Lino. Corruption! Corruption pa rin yun, di ba? Kaya mo, huwag mo na lapitan kasi natatabunan, oh. Corruption pa rin. Hindi maubos yung corrupt, mga kapatid. Amen? Oh, hindi maubos yung corrupt. Eh, talagang sinabi na yun eh. O, sinabi ng Bible, may forever. May forever corrupt. Yeah. Hindi talaga mawawala yan. Everybody say amen. O, kaya awat yung mga ano talaga, nakakayan. Amen po ba? Hindi yun eh. May tiyak ka pa ba, mga kapatid? Pati bagahe, kulat lang din eh. Maganda yung mga bagahe mo, naku, papalitan. O, ang laki ng tax mga kapatid. Kunyari daw, mga kapatid ko, ano yun, anong sabi nila? Kunyari, para daw, yung mga kontrabando, ang tagal-tagal ng panahon na yun na naglalabasan yung mga kontrabando, ngayon lang. Lukuha naman. Sila nga, naglalabas kayo, di ba? Naglalabas sila ng epektos. Naawa mo sa araw. Oh, ito yun. Amen ba, mga kapatid? Wala nang matinong ngayon eh. Wala nang matinong ngayon sa gobyerno, mga kapatid. Kahit sino pang ipapalit natin, mga kapatid ko, na presidente, wala na, mga kapatid. Kaya nga, ang gagawin mo raw, tumakas ka na! Ha? Ibig sabihin na tumakas, saan ka pupunta sa bundok? Pupunta ka sa yugi, mga kapatid, doon ka magbahay. Hindi. Tumakas ka na sa corruption na nangyayari sa mundong ito. Bakit? Pita ng laman eh. Kaya nga, para maalis tong last na ito, tanggapin mo talaga ang Panginoong Jesucristo. Para mawala ko eh. Amen? Para mawala ko, last na to, pita ng laman. Yun eh. Bakit? Naku, yung number 1 ko, walang pang-vision yung anak. Yung number 2, walang pang-birth house. Yung number 3, naku eh, number 1, number 2, number 3, yan dami. Kaya kailangan ng mangurap. Amen. Kailangan talaga magnakaw. Yun totoo. Ha? Dahil yan sa pita ng laman. Nalaglag ko yun. Ha? Dahil yan sa pita ng laman. True lust. Ito yung problema eh. Kung bakit may corruption, mga kapatid ko. Dahil yan, mga kapatid, yan. Sa nangyayari na yan, mga kapatid. Amen? Even the very late na, shall deceive eh. Pati nga mga pinili, mga kapatid, nadadamay pa yan eh. Kung hindi mag-ingat eh. Amen? Ha? Kung hindi mag-ingat, mga kapatid, ang kaaway na mamain talaga, papaingat ka talaga eh. Amen? Ayan, tuloy-kulong. Makukulong ka sa kasalanan. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pero anong sinabi, mga kapatid ko, ng ating Panginoon? James chapter 2 verse 5. Tingnan nyo, mga kapatid. Kaya blessed tayo, mga anak ng Diyos eh. Hallelujah. Yan ba yun? James.
Until, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world. Ayan. Makinig daw kayo, mga minamahal kong kapatid. Di ba pinili ng Diyos sa mga mahirap? Sa mundong ito, para maging mayaman sa pananampalataya, para magiging tagapagmana sa kanyang kaharian, na siyang ipinangako sa lahat ng nagmamahal sa kanya. O, di ba? Kaya mapalad tayo. Di man tayo mayaman sa karangyaan. Ang importante, mayaman tayo sa pananampalataya, mga kapatid ko. At magiging tagapagmana sa kanyang kaharian. Ha? Siyempre, si mga anak niya, ang ipapamana mga SM lang, iwawasakin lahat ng Diyos yan. Pero ikaw, ano ipapamana sa'yo? Hindi mo pa alam. Yes. Ha? Yung kanyang kaharian. Ano yung nasa loob ng kanyang kaharian? Yun yung alamin mo. Yes. Yun yung alamin mo. Sikap ka lang palagi. Yes. Malalaman mo kung ano yung nasa loob ng kaharian. Kaya tingnan mo, pag nag-usap-usap kayo mga kapatid ko sa gitna ng mga non-believers, sabi lang, ano ito mga ito nasusiraan ng ulo? Pinag-usapan lang, napakayawaga. Totoo yun eh. Mag-usapan naman kayo, naku, sarap sa langit, dati ginto, Yes. maglalakad ka, tapos wala ka ng pagkain, hindi ka nabibili. May makinig sa'yo, kasi hindi nila maintindihan. Yes. Yung lingwahe natin, hindi nila maintindihan mga kapatid. Amen? Amen. Iba kasi yung lingwahe nila, pag-isip sa mga, namo! Yan, yun yung lingwahe nila. Tayo yung lingwahe natin, praise the Lord. Yes. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi nila maintindihan yun. Sa totoo lang, ang hirap intindihin ng Kristiyano eh. Ha? Sa eskwela, hindi ka maintindihan, mga kapatid. Hallelujah. Sa trabaho, hindi ka maintindihan. Everybody say amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga saan tayo nakapokus mga kapatid? Dahil sinabi niya, mga minamahal, pinili ng Diyos ang mga mahirap para maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana sa kanyang kaharian. Na kanyang ipinangako sa sino man nagmamahal sa kanya. Bakit mga kapatid? Hallelujah. Para huwag natin mahalin, mga kapatid ko, ano man yung pag-aari natin sa mundong ito. Ano man yung meron ka, huwag mo mahalin yun. Ang buhay mo nakasentro at nakafocus sa Panginoong Kristo. Huwag doon sa mga karangyaan mo. Huwag doon sa mga bagay, mga kapatid, ng sanlibutan. Nakasentro ang focus mo sa ating Panginoong Kristo. Huwag na huwag mong paintulutan, mga kapatid ko, na ang iyong sarili, mga kapatid, susukatin sa lahat ng mga nasa iyo ngayon, mga kapatid. Bagkos, hallelujah, ang ating buhay ay ang standard natin ng ating Panginoong Kristo. Amen? Bakit daw? 1 Timothy chapter 6 verse 7. Yan yun ang kahalagahan. For we brought nothing into this world. Meron ba tayong dinala sa sanlibutan ito? And it is certain we can carry nothing out. Hubad, kaya nga sabi ni Job, hubad akong dumating dito,